Hello at kumusta sa inyo mga kababayan dyan sa Pilipinas, mga legal gun owners, responsible gun owners at mga gun enthusiasts. Dito rin sa US, yung mga kababayan natin na supporters ng Second Amendment rights at mga legal gun owners, kumusta? Bago ang lahat, gusto ko munang batiin yung mga kababayan natin na makukuha na nila yung nabili nila na AR-15 or AK-47 dahil malapit na magtapos ang gun ban itong darating na June 11. So, congratulations sa inyo. At para nga pala dun sa mga nagnanais bumili ng rifle, gusto kong mag-share ng konting knowledge based sa experience ko sa pagmamay-ari at pagbibuild ng AR-15. So, I think magsimula tayo sa purpose. Kung bibili ka ng AR-15, para ba ito sa competition? Para ba ito sa hobby? Or para ito sa self-defense? So, dun mo ma-classify yung kailangan mo. Kung competition, masasuggest ko is ang bibilin mong barrel is 416R. Stainless steel na kasi mas accurate siya. Then free float handguard ang kunin mo. Ngayon, kung hobby mo lang naman, 16 inches pa rin. Para kasi ang 5.56 kasi ay nabibilang sa small caliber high velocity projectile. So nandun siya sa family na yon. Ang 5.56 kasi dependable siya sa velocity ng projectile ng bala. At tandaan na kapag ang barrel ng inyong AR ay mas mahaba, mas accurate at mas mabilis ang velocity at mas matindi ang damage nito sa tatamaan. Okay? Then, kung ito naman ay para sa inyong self-defense or home defense, siguro pwedeng magsimula kayo sa 10.3, 10.5, or 11, 12.5. Siguro dahil mas maganda diyan sa Pilipinas dahil hindi diyan walang SBR compared dito sa US na kapag umiksi ang AR mo ng 16 inches, kailangan mo na siyang i-register sa NFA. So mas maganda din sa Pilipinas ang batas pagdating sa short barrel rifle. At wag po nating kalimutan na kapag bumili tayo ng AR or magbubuo, just to make it sure na nakapinned yung gas block. Kasi may tendency na kapag yan ay naka-set screw lang, may tendency na mawala yung pagkaka-index nung gas block dun sa butas sa barrel. Kasi karamihan naman ng AR-15 ay direct impingement. So meron siyang gas na sa bawat putok ng barrel. Pakita ko na lang sa inyo. So itong barrel na to ay na-check na prior to filming. Wala tong bala at wala rin bala sa tabi ko. So yung sinasabi kong direct impingement tsaka naka-pinned, kung titignan nyo siya dito, naka front sight block ako, so naka-pin siya. So ito na rin yung gas block niya, at the same time ito na rin yung sight. So kagandahan kasi sa mga naka-pin ng gas block, may assurance ka na hindi iikot yung gas block mo. Kasi kapag umikot yan at nawala na yung pagkaka-index nung butas nung gas block mo doon sa butas ng barrel mo, hindi na siya magkatugma, hindi na siya magsa-cycle. So para na siyang bolt action. So yun advice ko lang naman. Ngayon, kung may mga gunsmith din sa Pilipinas, kung mabibili mong unit ay hindi pa naka-pinned, pwede mo siyang ipapind. Madali lang naman yun ipind basta may gamit at basta professional na gunsmith ang gagawa.
So ang susunod naman natin ay practicality. So practicality, syempre papasok na dyan ngayon yung budget. O syempre kung ano lang ang kaya ng bulsa mo, kung ano lang ang ilalaan mo dun sa bibilin mong AR, dun lang magmamatter yung unit na makukuha mo. Example, marami kasi rin sa atin na conscious sila sa mga brand. Maganda rin sigurong i-research nyo yung category ng mga brand. Kasi meron tinatawag na entry level, meron ding duty category. Magbigay ako, halimbawa, Colt, Sig Sauer, Remington, yan. Subok na yan. So, nabibilang siya sa duty. Ngayon, kung may pera ka at gusto mo yung tulad ng ginagamit ng mga elite forces like LMT, Daniel Defense, LWRC, Laro Tactical, Knights Armament, so yun yung high-end. Siguro kung may pera ka at kung kaya mo naman, then why not, di ba? So, ang susunod naman nito ay yung peace of mind. Bakit peace of mind? Siyempre, kapag may track record na yung ginamit mo, tulad na sabi ko, yung mga ginagamit ng mga elite forces like Daniel Defense, LMT, Noveski, yan, siguro magkakaroon ka ng peace of mind na mas ma-limit ang magiging malfunction yan. Pero syempre, depende pa rin yan sa pag-aalaga mo. Pero kasi, hindi natin maiaalis na yung mga gamit or mga AR-15 na ginamit sa Global War on Terror or GWOT na tinatawag, like yung Colt AR, Noveski, Daniel Defense. Hindi natin may aalis na subok na yan kasi sino ba ang may capable na mag-test mag-fire ng more than 5,000 rounds kundi yung mga nasa serbisyo lang din naman. Talagang subok na. So yun yung tinatawag ko na magkakaroon ka ng peace of mind. So ngayon may mga magsasabi na hindi mo kailangan yan, hindi mo kailangan yung ganito, umuubra naman yan. Well, siguro ang masasabi ko about dyan, tanungin mo muna yung sarili mo kung subok mo na ba yung brand na nabili mo kasi ganito lang naman yan eh. Ang parang konsepto niyan, pag may bagay ka na hindi alam, talagang hindi mo alam. Hindi mo pwede sabihin na magbibigay ka ng tawag dito sa tingin mo dahil pagmamay-ari mo yung ganung brand, sasabihin mo okay naman. Kung alam mo sa sarili mo na hindi mo pa siya nagamit sa class, hindi mo pa siya na-compete, hindi mo pa siya na lagyan ng more than 1,000 rounds, siguro questionable pa rin yon para sa iba kasi magkakaiba-iba naman tayo ng preference eh. So, ang susunod niyan is yung capability. Siyempre, papasok pa rin dyan yung capability ng baril na binili mo. Tulad ng sabi ko kanina, merong iba't ibang category. Siyempre, pagka mas mahaba yung barrel, mas maganda mas mabilis yung velocity, mas accurate siya. So, this is another one, yung reality. So, dapat alam mo yung reality na ginagalawan mo. Kasi, parang ano yan ganito. Halimbawa, may kaibigan ka, bumili kayo. So, ang ginawa mo sa baril mo, na setup mo, is ginawa mo siyang pang competition. Knowing na hindi ka naman naglo-load or hindi ka naman talaga nagko-compete. So, meron kang mga adjustable trigger, adjustable gas block, tapos naka-lightweight yung bolt carrier mo. Tanungin mo rin kasi extra bayad pa rin yun kung mag-setup ka ng ganun. Tanungin mo muna yung sarili mo or let's say na i-future proof mo kung talagang
ikaw ay magko-compete in the future, then why not, di ba? Isa pa pala, yung kung ikaw ay in the future gusto mong magkabit ng suppressor, kung may pera ka, nasa iyo kung magkakabit ka ng QD na muzzle device. Ngayon, syempre, bago ka magkabit nun, mag-research ka muna kung ano yung napupusuan mo or yung nagugustuhan mo na suppressor in the future. Pero hanggat wala pa, okay ka na muna doon sa A2 birdcage. O kaya yung flash hider na 3-prong kung may stock na ganun. Okay ka na muna doon kung yun lang yung kaya ng budget mo. At wala namang masama doon. Kasi yung pagmamayari ng barel, para ring gitara yan. Paano ko nasabi? So halimbawa, yung gitara na tig 1,000 or 2,000, ipinagitara mo sa professional na naggigitara talaga, kaya niyang mapatunog yun ng maganda kasi magaling yung humahawak eh. Pero hindi sa barel. So kahit na Daniel Defense ka, na sa armament or Noveske, kung wala ka namang training, kung yan ay nakatago lang sa safe mo, kung yan ay ayaw mong padapuan ng lamok at baka lagnatin, pag-isipan mo rin kung dapat ka mag-invest dyan. Kung kailangan mo yan o gusto mo lang masabi na meron ka niyan. Yun ang mga factors na dapat isaisip ng mga bibili. Kailangan mo ba yan o gusto mo lang bumili para masabing meron ka. But anyway, susunod natin is yung mga enhance and mil-spec. Siyempre, yung mga mil-spec, proven na yan. Tsaka may mga mil-spec na, pag bibili kayo ng mil-spec, tandaan nyo palagi, meron niyang cage number. At yung barrel, bukod sa may cage number, is high pressure tested and magnetic particle inspected. So, sa barrel na yon, like tulad nito, although binuo ko to, ang barrel nito is 10.3 na may front sight black na chrome hammer, cold hammer forge chrome line ng Daniel Defense. So may cage number siya, at the same time high pressure tested and magnetic particle inspected. So yung high pressure tested, ginamitan nila sa factory ng Daniel Defense ng bala na may mataas na pulbura o maraming pulbura, high pressure, saka pinaputok. Then saka nung nakayanan yon, pinaputok yung mas malakas na bala kaysa doon sa regular na 5.56. Pagkatapos paputokin, in X-ray or magnetic particle inspected, tinignan kung nag-crack ba, nagkaroon ba ng imperfection sa feed ramp. Ngayon, pagka hindi siya nagkaroon o nasira, ipapasa yun. At ang Daniel Defense, LMT, Noveske, isa yan sa mga BCM, may mga matataas na quality control. So, kaya mahal yan dahil talagang may mga aparato or mga devices na ginagamit yan para ma-sure yung quality niya. So, kasi kung titignan mo yung barrel, sabi mo, ba't anong pinagkaiba nitong barrel na to dito? Bibigay ako ng example, may barrel na walang pangalan, may barrel na Daniel Defense. Siyempre, ang pinagkaiba niyan, unang-una, yung track record dahil yung Daniel Defense nagamit na nga sa Global War on Terror ng Estados Unidos. At yun nga, na-test na ng HPT, nakapag-build up na rin sila ng pangalan. At talagang ganoon naman talaga sa sa marketing at sa buhay ng tao dito sa mundo, yung mga may napatunayan na talagang or may track record, sila talaga yung may karapatan na magtaas ng presyo. Tapos ito naman ngayon, ang susunod natin is yung optic. Ngayon naman, pagdating naman sa red dot or optic, kung wala kayong pambili kasi sobrang mahal talaga niya sa Pilipinas ng optic, ng red dot sight, pwede ka na muna sa iron sight. Ngayon, kung budget, siguro makakapagbigay ako ng ilang
brands at model. So siguro subukan nyo yung si Gromio 5, yung Gen 2, or yung bagong labas ng Holosun na ARO. Yun, I think yun yung mga budget eh. Ngayon, kung may pera kayo, pwede kayong gumamit ng Aimpoint tulad itong nasa likod ko, Aimpoint Pro, nakakabit sa baril ko, or pwede rin kayong gumamit ng EOTech or LPBO, pwede kayong gumamit ng 3G-Con, MRO. Pero syempre, mahal yung mga yon. And mount. Yan, yung mount. Siguro sa mga hindi bago pa lang, yung mount is may height din yan para sa comfortability ng shooter. Ngayon, may mga mount na mataas, may tinatawag na, mag-research kayo about doon sa tinatawag na tawag dito, lower one-third na or absolute co-witness, lower one-third, and yung tulad nung sa Unity Riser, yung 2.26 yung taas niya nung mount para sa optic, and 193 naman para sa mga Reptilia, Scalar Works at saka Geissele. So 1.93. So baka siguro in the future maglabas ako ng video about sa pagkakaiba ng mga taas ng mount niya ng red dot. Kasi meron akong 2.26, meron din akong lower one-third, meron din akong absolute co-witness. So yun. Tsaka yung mapapayo ko kung yan gagamitin nyo sa home defense, lagyan nyo ng weapon light. So kahit na O-light or stream light, kasi mas maganda yan kung gagamitin nyo for self-defense. I think kailangan mo na talaga yung kung gagamitin mo siya, kasi syempre kailangan mo munang ma-identify yung target bago mo gamitin yan. At huwag kayong magpapaniwala dun sa mga sinasabi, dahil pag nasa dilim daw at nag-ilaw ka, ikaw pa yung unang makikita, mababaril ka. So may tinatawag tayong momentary na switch. So bakit mo naman siya laging naka-on? At sa training mo, kung mag-i-invest ka ng pera sa training, matututunan niyo yan kung paano gamitin ng tama yung weapon light. So ayan, sana sa video na ito ay marami kayong napulot or nagising ko yung kamalayan nyo. Siguro iba sa inyo, hindi ko na-address yung iba, pero pwede kayong mag-comment sa video na to at para magawan ko ng susunod na video, ma-i-address ko yon. At salamat sa lahat ng mga nag-like sa mga videos ko, mga nanood. Sana suportahan nyo at huwag kalimutan na mag-likes and subscribe para labanan ng algorithm ni YouTube, kasi kapag hindi mo siya ni-likes, pag hindi kayo nag-like, natatabunan yung video, hindi siya nailalagay sa taas. So sa susunod ulit, sana magkaroon pa ulit ng time para makagawa ng ganitong video. Kita-kits tayo sa susunod. Salamat.